Naisip mo na ba ang tungkol sa kontrobersya sa cremation, at kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Maghanda na sumisid sa isang malalim at nakakapagpapaliwanag na pagsusuri na haharap sa iyong mga paniniwala at hamunin ang iyong mga pananaw sa sensitibong paksang ito. Sa video na ito, malalaman natin ang mga lihim sa likod ng sinaunang gawaing ito at mauunawaan kung paano ito nauugnay sa mga pangunahing prinsipyo ng pananampalatayang Kristiyano. Kung ikaw ay isang Kristiyano na naghahanap ng tapat, matalinong mga sagot tungkol sa cremation, ang nilalamang ito ay iniakma para sa iyo. Sa paglalakbay na ito, tutuklasin natin ang kasaysayan ng cremation, susuriin ang mga nauugnay na talata sa Biblia, at maririnig ang mga argumento mula sa iba't ibang pananaw. Maging handa na linawin ang iyong mga pagdududa at palakasin ang iyong pananampalataya. Pumapayag ka man o laban sa cremation, ang video na ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman na kailangan mo para makagawa ng matalinong desisyon na naaayon sa iyong mga Kristiyanong halaga. Handa na bang harapin ang kontrobersyang ito? Ang pagsasagawa ng cremation ay may mahaba at kamangha-manghang kasaysayan na itinayo noong libu-libong taon. Mula noong sinaunang panahon, ang iba't ibang sibilisasyon sa buong mundo ay nagpatibay ng gawaing ito para sa iba't ibang dahilan, kultura man, relihiyon o praktikal. Ang mga sinaunang Griego, halimbawa, ay naniniwala na ang cremation ay isang paraan upang palayain ang kaluluwa mula sa pisikal na katawan na nagpapahintulot na ito ay magpatuloy sa kabilang buhay. Itinuring ng mga Viking ang cremation bilang isang paraan upang parangalan ang kanilang mga nahulog na mandirigma sa labanan, na ginagarantiyahan sila ng isang maluwalhating daanan patungo sa Valhalla. Sa paglipas ng mga siglo, ang cremation ay dumaan sa mga pagtaas at pagbaba sa mga tuntunin ng katanyagan. Sa panahon ng Middle Ages, halimbawa, ang pagsasanay ay higit na inabandona sa Europa dahil sa impluwensya ng simbahang Katoliko, na nagtataguyod ng paglilibing bilang ang pinakaangkop na paraan ng pakikitungo sa mga patay. Gayunpaman, mula sa ika-19 na siglo pataas, nagsimulang muli ang cremation, dala ng mga isyu sa pampublikong kalusugan at pagtaas ng urbanisasyon. Sa nakalipas na daang taon, ang cremation ay nakaranas ng makabuluhang paglaki sa buong mundo. Ang mga bansang gaya ng Japan, Switzerland at Czech Republic ay may mga rate ng cremation na lampas sa 80%, habang ang tradisyonal na mga Kristiyanong bansa tulad ng United States at United Kingdom ay nakakita rin ng tuloy-tuloy na pagtaas sa pagpili para sa cremation. Ngunit ano ang nagpapaliwanag sa paglago na ito? Well, may ilang mga dahilan. Una, ang cremation ay nakikita ng marami bilang isang mas matipid at praktikal na alternatibo sa tradisyonal na libing. Sa pagdami ng populasyon at kakulangan ng espasyo sa mga sementeryo, ang cremation ay nagpapakita ng sarili bilang isang praktikal na solusyon para sa maraming pamilya. Higit pa rito, ang pagtaas ng mobility ng mga tao ay nag-aambag din sa pagpili ng cremation, dahil ang abo ay madaling dalhin at itago ng mga mahal sa buhay, saan man sila naroroon. Ang isa pang salik na nag-ambag sa katanyagan ng cremation ay ang pagbabago ng mga saloobin sa relihiyon at kultura. Maraming mga Kristiyanong denominasyon na dati ay sumasalungat sa kaugalian, ngayon ay tinatanggap ito bilang isang wastong opsyon para sa kanilang mga mananampalataya. Maging ang simbahang Katoliko, na makasaysayang nagtatanggol sa paglilibing, ay niluwagan ang posisyon nito sa cremation nitong mga nakaraang dekada. Kahit na may ganitong paglago, ang cremation ay isang paksa pa rin na bumubuo ng mga debate at katanungan sa mga Kristiyano. Pagkatapos ng lahat, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa gawaing ito? Katanggap-tanggap ba ito sa mata ng Diyos? Ito ang mga tanong na itinatanong ng maraming mananampalataya at nararapat na maingat batay sa kasulatan na pagsusuri. Sa susunod na ilang minuto, talakayin natin ang tanong na ito at tuklasin kung ano ang sasabihin sa atin ng salita ng Diyos tungkol sa kontrobersya sa cremation. Pagdating sa isyu ng cremation, maraming Kristiyano ang nagtataka. Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Ang katotohanan ay hindi direktang tinutukoy ng kasulatan ang pagsasagawa ng cremation. Walang tiyak na talata na nagsasabing, huwag i-cremate ang patay, o cremation is acceptable in the eyes of God. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang Biblia ay tahimik sa bagay na ito. May mga prinsipyo at mga sipi na nagbibigay sa atin ng batayan para pagnilayan ang isyong ito. Isa sa mga prinsipyong ito ay ang paggalang sa katawan ng tao.
Itinuturo sa atin ng Biblia na ang katawan ay nilalang ng Diyos at dapat itong tratuhin ng may dignidad. Sa Genesis, unang kabanata, mga bersikulo 26 hanggang 28, makikita natin na ang tao ay nilikha sa larawan at wangis ng Diyos, na nagbibigay sa katawan ng isang intrinsic na halaga. Higit pa rito, si Apostol Pablo, sa unang mga taga-Korinto, kabanata 6, mga talata 19 at 20, ay nagsasaad na ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu at dapat nating luwalhatiin ang Diyos kasama nito. Ang isa pang simulain sa Biblia na nauugnay sa talakayang ito ay ang paniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Naniniwala ang mga Kristiyano na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli, tayo ay mabubuhay na mag-uli sa katapusan ng panahon, gaya ng itinuro sa unang mga taga-Korinto, kabanata 15, mga talata 51 hanggang 54. Ang ilan ay nangangatuwiran na ang cremation ay maaaring makita bilang isang pagsuway sa paniniwalang ito, dahil ito ay sisira sa pisikal na katawan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang muling pagkabuhay ay isang supernatural na gawa ng Diyos, na hindi nakasalalay sa integridad ng katawan pagkatapos ng kamatayan. Kung titingnan natin ang mga espesipikong halimbawa sa Biblia, makikita natin na ang paglilibing ay ang pinakakaraniwang gawain sa mga tao ng Diyos. Si Abraham, Sarah, Isaac, Jacob at marami pang ibang karakter sa Biblia ay inilibing, gaya ng nakatala sa mga sipi tulad ng Genesis, kabanata 23, bersikulo 11 at kabanata 25, bersikulo 9. Maging si Jesus ay inilibing pagkatapos ng kanyang pagpapako sa krus, gaya ng iniulat sa mga ebanghelyo. Gayunpaman, makikita rin natin ang mga sitwasyon sa Biblia kung saan naganap ang cremation. Sa unang Samuel, kabanata 31, mga talata 11 hanggang 13, mababasa natin na sinunog ng mga naninirahan sa Jabes Gilead ang mga bangkay ni Haring Saul at ng kanyang mga anak bago inilibing ang kanilang mga buto. Iminumungkahi ng ilang iskolar na sa kasong ito, isinagawa ang cremation dahil sa pambihirang mga pangyayari sa pagkamatay ni Saul at bilang isang paraan upang maiwasan ang mga bangkay na lapastanganin ng mga Filisteo. Ang mahihinuhan natin mula sa pagsusuri sa Biblia na ito ay, bagaman ang paglilibing ang pangunahing gawain sa kasulatan, walang tahasang pagkondena sa pagsusunog ng bangkay. Ang Biblia ay hindi nagpapakita ng cremation bilang isang kasalanan o bilang isang bagay na maaaring ikompromiso ang kaligtasan ng isang tao. Ang pinakamahalagang bagay mula sa pananaw ng Biblia ay ang pananampalataya kay Jesucristo at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa makatuwid, ang desisyon na pumili para sa cremation o libing ay isang bagay ng individual na budhi at dapat gawin batay sa mga personal na paniniwala, kalagayan ng pamilya, at mga alituntunin ng relihiyong denominasyon kung saan kabilang ang isa. Ang pangunahing bagay ay ang pagpili na ito ay ginawa ng may paggalang at paggalang sa katawan bilang nilalang ng Diyos, at may pagtitiwala sa muling pagkabuhay na ipinangako ni Kristo. Pagdating sa usapin ng cremation, karaniwan sa mga Kristiyano ang magkaiba ng opinyon. Ipinagtanggol ng ilan ang kasanayan bilang isang katanggap-tanggap na alternatibo sa tradisyonal na paglilibing, habang ang iba ay tinitingnan ito na may mga reserbasyon. Tuklasin natin ang ilan sa mga argumentong iniharap ng mga pabor sa cremation. Isa sa mga pangunahing puntong itinaas ay ang issue ng pagiging praktikal at pagtitipid ng espasyo. Sa paglaki ng populasyon at kakulangan ng lupa sa mga sementeryo, lalo na sa malalaking lungsod, lumilitaw ang cremation bilang isang mas mabubuhay at napapanatiling solusyon. Ang mga na-cremated na labi ay tumatagal ng mas maliit na espasyo kaysa sa isang kabaong na nagbibigay daan sa mas maraming tao na ma-accommodate sa isang limitadong lugar. Bukod pa rito, ang cremation ay may posibilidad na maging mas cost-effective kaysa sa tradisyonal na libing, na maaaring maging isang mahalagang kadahilanan para sa mga pamilyang may limitadong pinansyal na mapagkukunan. Ang isa pang argumento na pabor sa cremation ay ang ideya na ang pisikal na katawan ay pansamantala at ang talagang mahalaga ay ang immortal na kaluluwa. Ang ilang mga Kristiyano ay naniniwala na, pagkatapos ng kamatayan, ang katawan ay nagiging isang walang laman na shell dahil ang kakanyahan ng tao ay nasa kanilang kaluluwa. Mula sa pananaw na ito, ang cremation ay hindi magiging isang paghamak sa dignidad ng katawan, ngunit isang paraan ng pagharap sa finiteness at transience nito. Ang pagtutuon ay sa walang hanggang buhay ng kaluluwa, at hindi sa pangangalaga ng pisikal na katawan.
Mayroon ding mga taong nakikita ang cremation bilang isang pagkakataon upang ipagdiwang ang buhay sa isang mas personalized at makabuluhang paraan. Habang ang tradisyonal na libing ay madalas na sumusunod sa mahigpit at limitadong mga protokol, ang cremation ay nagbibigay ng higit na kakayahang umangkop sa pagpili ng lokasyon at paraan ng paalam. Ang mga abo ay maaaring itago sa mga espesyal na urn, nakakalat sa mga lugar na minamahal ng namatay, o kahit na ginawang alahas at iba pang alaala. Ang kalayaang ito sa pagpili ay makikita bilang isang paraan ng paggalang sa individualidad at mga hangarin ng taong pumanaw na. Sa wakas, ang ilang mga Kristiyano ay nangangatuwiran na ang cremation ay hindi isang balakid sa muling pagkabuhay ng mga patay. Naaalala nila na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at may kakayahang ibalik ang katawan anuman ang kalagayan nito pagkatapos ng kamatayan. Kung tutuusin, kung magagawa ng Diyos na likhain ang sansinukob mula sa wala at buhayin muli si Jesus mula sa mga patay, tiyak na maaari niyang muling likhain ang na-cremate na katawan sa oras ng huling pagkabuhay na mag-uli. Sa ganitong pananaw, ang cremation ay hindi isang pagtanggi sa pananampalataya sa muling pagkabuhay, bagkus isang pagpapahayag ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Mahalagang bigyang diin na ang mga argumentong ito ay hindi tinatanggap ng lahat ng mga Kristiyano, at may mga balidong kontrapoint sa bawat isa sa kanila. Gayunpaman, kinakatawan nila ang ilan sa mga dahilan kung bakit naniniwala ang isang bahagi ng mga mananampalataya na ang cremation ay maaaring maging isang katanggap-tanggap na pagpipilian at tugma sa pananampalatayang Kristiyano. Sa huli, nakasalalay sa bawat individual at bawat pamilya na timbangin ang mga argumentong ito ayon sa kanilang sariling paniniwala at humingi ng patnubay mula sa kanilang relihiyosong komunidad bago gumawa ng desisyon. Sa kabilang banda, may mga Kristiyano na sumasalungat sa pagsasagawa ng cremation, na naglalahad ng mga argumento batay sa kanilang mga interpretasyon sa Biblia at mga paniniwala sa relihiyon. Isa sa mga pangunahing puntong itinaas ay ang ideya na ang cremation ay makikita bilang isang kawalan ng paggalang sa katawan ng tao na nilikha sa larawan at wangis ng Diyos. Ang mga Kristiyanong ito ay nangangatwiran na kung ang Diyos ay nag-ingat sa pagbuo ng katawan ng tao at idineklara itong napakabuti, Genesis 1:31, kung gayon dapat nating tratuhin ang katawan na yon ng may dignidad at pagpipitagan, kahit pagkatapos ng kamatayan. Para sa kanila, ang cremation ay isang paraan ng sadyang pagsira sa banal na nilikha, dahil ginagawa nitong abo ang katawan. Ipinapangatuwiran nila na ang paglilibing ay ang pinakaangkop na paraan upang makitungo sa mga labi, dahil pinapayagan nito ang katawan na natural na mabulok bumalik sa alabok ng lupa, gaya ng inilarawan sa Genesis 3:11. Ang isa pang argumento na ginamit ng mga sumasalungat sa cremation ay ang paniniwala sa pagkabuhay muli ng katawan. Naniniwala ang ilang Kristiyano na sa katapusan ng panahon ang mga patay ay bubuhayin muli sa kanilang pisikal na katawan, gaya ng itinuro sa mga sipi gaya ng 1 Korinto 15:35-58. Para sa kanila, ang cremation ay makikita bilang isang pagtatangka na tanggihan o hadlangan ang muling pagkabuhay na ito, dahil ang katawan ay masisira sa pamamagitan ng apoy. Bagamat kinikilala nila na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at may kakayahang ibalik ang isang na-cremate na katawan, pinagtatalunan nila na ang paglilibing ay ang kaugaliang pinakakaayon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ng katawan. Higit pa rito, nakikita ng ilang Kristiyano ang cremation bilang isang kaugaliang nauugnay sa mga hindi Kristiyanong relihiyon at filosofiya, gaya ng Hinduismo at Budismo. Nangangamba sila na ang pag-ampon ng cremation ay maaaring kumatawan sa isang asimilasyon ng mga paniniwala at gawaing hindi tugma sa pananampalatayang Kristiyano. Para sa mga mananampalataya na ito, ang paglilibing ay isang paraan ng pagpapatibay ng kanilang pagkakakilanlan bilang Kristiyano at pag-iba ng kanilang sarili sa ibang mga tradisyon ng relihiyon. Mahalagang bigyang diin na ang mga argumentong ito ay sumasalamin sa mga paniniwala ng isang bahagi ng mga Kristiyano at hindi kumakatawan sa isang universal na pinagkasunduan. Maraming denominasyong Kristiyano, kabilang ang simbahang Katoliko, at ilang simbahang Protestante, ang nagpapahintulot sa cremation, hanggat hindi ito naudyukan ng mga kadahilanang salungat sa pananampalatayang Kristiyano. Kinikilala ng mga denominasyong ito na ang cremation mismo ay hindi kasalanan at ang desisyon ay dapat gawin batay sa personal at pampamilyang kalagayan. Sa huli, ang issue ng cremation ay isang sensitibo at komplikadong paksa,
na nagpapataas ng malalim na pagmumuni-muni sa buhay, kamatayan at pananampalataya. Nasa bawat Kristiyano sa panalangin at sa patnubay ng kanilang relihiyosong komunidad na malaman ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga labi na isinasaisip ang mga prinsipyo ng Biblia ng paggalang sa katawan, paniniwala sa muling pagkabuhay at pagtitiwala sa soberanya ng Diyos. Pagdating sa isyu ng cremation, nakakatuwang pagmasdan kung paano hinarap ng iba't ibang denominasyong Kristiyano ang isyu sa paglipas ng panahon. Bagamat mayroong pagkakaiba-iba ng mga opinyon at diskarte, posibleng mapansin ang lumalagong pagtanggap sa pagsasanay sa mga nakalipas na dekada. Ang simbahang Katoliko, halimbawa, ay nagpapanatili ng pagsalungat sa cremation sa loob ng maraming siglo. Sa 1917 Code of Canon Law, ang cremation ay hayagang ipinagbabawal maliban sa mga kaso ng pangangailangan, tulad ng sa panahon ng epidemya o sa panahon ng digmaan. Gayunpaman, noong 1963, ipinahayag ni Pope Paul via ang apostolikong konstitusyon na Quem et Constam, na nagpapahintulot sa cremation hanggat hindi ito motibasyon ng mga kadahilanang salungat sa pananampalatayang Kristiyano. Ang pagbabagong ito ay kalaunan ay isinama sa 1983 Code of Canon Law na nagsasaad na ang simbahan ay mahigpit na nagrerekomenda na ang banal na kaugalian ng paglilibing sa mga bangkay ng namatay ay mapangalagaan, ngunit pinapayagan ang cremation kung hindi ito pipiliin sa mga kadahilanang salungat sa doktrinang Kristiyano, Canon 1176, 3. Sa loob ng Protestant sphere, mayroong higit na iba't ibang posisyon. Ang ilang mga denominasyon, tulad ng mga Lutheran at Methodist, ay may posibilidad na maging mas bukas sa cremation, na nakikita ito bilang isang bagay ng personal na kagustuhan sa halip na isang teolohikong problema. Binibigyang diin nila na ang pakikitungo ng isang tao sa katawan pagkatapos ng kamatayan ay hindi nakakaapekto sa kaligtasan o pagkabuhay na mag-uli ng individual. Ang ibang mga denominasyon, tulad ng mga Baptist at Pentecostal, ay maaaring magkaroon ng higit na hating opinyon na may ilang miyembro na tumatanggap ng cremation at ang iba ay mas gusto ang tradisyonal na libing. Ang mga simbahang Ortodokso, parehong silangan at kanluran, ay may posibilidad na maging mas lumalaban sa ideya ng cremation. Binibigyang diin nila ang kahalagahan ng paglilibing bilang pagpapahayag ng pananampalataya sa muling pagkabuhay ng katawan at bilang paraan ng paggalang sa katawan bilang templo ng banal na espiritu. Gayunpaman, kahit na sa mga tradisyong ito, mayroong ilang kakayahang umangkop sa mga pambihirang kaso, tulad ng sa panahon ng mga digmaan o natural na sakuna. Ang mahalaga, anuman ang opisyal na posisyon ng isang denominasyon, ang pangwakas na desisyon tungkol sa cremation ay karaniwang nakasalalay sa mga individual at kanilang mga pamilya. Maraming mga Kristiyano ang pumipili ng cremation para sa praktikal, pangkabuhayan o personal na mga dahilan nang hindi ito nagpapahiwatig ng kawalang-galang sa kanilang pananampalataya o sa mga doktrina ng kanilang simbahan. Sa huli, ang nagbubuklod sa iba't ibang denominasyong Kristiyano ay ang paniniwala sa pag-ibig ng Diyos, kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, at ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kung paano ginagamot ang katawan pagkatapos ng kamatayan, ay pangalawa sa mga pangunahing prinsipyong ito ng pananampalataya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga Kristiyano ay namumuhay ng isang buhay ng pag-ibig at paglilingkod sa Diyos at sa iba, nagtitiwala sa pangako ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan kay Kristo. Sa buong video na ito, tinutuklasan namin ang komplikadong issue ng cremation mula sa pananaw ng Biblia at Kristiyano. Nakita natin na, bagaman hindi direktang binabanggit ng Biblia ang paksa, may mga simulain at mga talata na nagbibigay sa atin ng batayan para sa pagninilay-nilay sa paksa. Natutunan namin na ang paggalang sa katawan bilang nilikha ng Diyos at ang paniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay ay dalawang pangunahing haligi ng pananampalatayang Kristiyano na dapat gumabay sa ating pag-unawa sa cremation. Bagaman ang paglilibing ay ang pinakakaraniwang gawain sa kasulatan, walang tahasang paghatol sa pagsusunog ng bangkay, at kinikilala ng mga iskolar na may mga pagkakataon na nangyari ito, tulad ng sa kaso ni Saul at ng kanyang mga anak. Sinusuri din namin ang mga argumento na ipinakita ng mga Kristiyano na nagtatanggol sa cremation, tulad ng isyu ng pagiging praktikal, pagtitipid ng espasyo at ang ideya na ang pisikal na katawan ay pansamantala, sa kaibahan sa walang hanggang kaluluwa.
Sa kabilang banda, nakita natin ang mga argumento ng mga sumasalungat sa kaugalian, na itinatampok ang paggalang sa katawan bilang isang banal na nilikha, at pagmamalasakit sa muling pagkabuhay ng katawan. Higit pa rito, sinuri namin kung paano nilapitan ng iba't ibang denominasyong Kristiyano, gaya ng simbahang Katoliko, Protestante, at Ortodokso na mga simbahan, ang isyu ng cremation sa paglipas ng panahon na binanggit ang lumalaking pagtanggap sa kaugalian, kahit na may ilang mga reserbasyon at alituntunin. Ang mahihinuhan natin ay ang desisyon na magpasyang mag-cremation o burol ay isang usapin ng individual na budhi, at dapat gawin batay sa mga personal na paniniwala, kalagayan ng pamilya, at patnubay mula sa relihiyosong komunidad kung saan kabilang ang isa. Ang pangunahing bagay ay ang pagpili na ito ay ginawa ng may paggalang at paggalang sa katawan bilang nilalang ng Diyos, at may pagtitiwala sa muling pagkabuhay na ipinangako ni Kristo. Anuman ang ating pakikitungo sa mga mortal na labi, ang pinakamahalagang bagay ay ang linangin ang isang buhay ng pananampalataya, pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa iba. Ang ating pag-asa ay hindi sa pangangalaga ng pisikal na katawan, kundi sa pangako ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Sa makatuwid, habang pinag-iisipan natin ang issue ng cremation, dapat nating gawin ito ng may bukas na puso, naghahanap ng karunungan ng banal na kasulatan at patnubay ng banal na espiritu. Naway parangalan natin ang Diyos ng ating katawan at buhay, nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig at Kanyang biyaya, sa katiyakan na, sa pamamagitan man ng paglilibing o pagsusunog ng bangkay, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus, na ating Panginoon. Sa buong video na ito, sinisiyasat natin ang kasulatan, sinusuri ang iba't ibang pananaw, at sinisikap na maunawaan kung paano dapat maimpluwensyahan ng ating pananampalataya ang ating pananaw sa lalong karaniwang gawain ito. Nakita natin na, bagaman ang Biblia ay hindi nag-aalok ng isang tiyak na sagot tungkol sa cremation, ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang mga prinsipyo upang gabayan ang ating pagninilay. Ang paggalang sa katawan bilang isang banal na nilikha, paniniwala sa muling pagkabuhay ng mga patay at pagtitiwala sa soberanya ng Diyos, ay mga pangunahing haligi na dapat humubog sa ating diskarte sa sensitibong isyung ito. Sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, ang paanyaya na iniiwan ko para sa iyo ay ipagpatuloy ang paggalugad sa paksang ito ng may bukas na puso at mausisa na isip. Huwag matakot na magtanong ng mahihirap na katanungan, humanap ng mga sagot sa salita ng Diyos at sa payo ng mga espiritual na pinuno na pinagkakatiwalaan mo. Tandaan na anuman ang pagpili mo o ng iyong pamilya, ang pinakamahalagang bagay ay panatilihing nakatutok ang iyong mga mata kay Kristo, at sa pag-asa ng buhay na walang hanggan na iniaalok niya sa atin. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Iwanan ang iyong pananaw sa cremation sa mga komento sa ibaba. Naranasan mo na bang harapin ang isyung ito sa iyong pamilya? Paano naiimpluwensyahan ng iyong pananampalataya ang iyong pananaw sa paksa? Ibahagi ang iyong karanasan at pagninilay, dahil sigurado ako na ang iyong kontribusyon ay magpapayaman sa talakayan at makakatulong sa iba pang mga kapatid na tumatalakay sa paksang ito. At kung ang video na ito ay naantig ang iyong puso at nadama mong may dagdag na halaga ito sa iyong espiritual na paglalakbay, mangyaring isaalang-alang ang pagsuporta sa ministeryong ito sa pamamagitan ng isang donasyon. Ang iyong suporta ay nagpapahintulot sa amin na magpatuloy sa paggawa ng dekalidad na nilalamang biblikal na bumubuo at nagpapatibay sa pananampalataya ng aming komunidad. Maaari mong ibigay ang iyong donasyon sa ligtas at praktikal na paraan sa pamamagitan ng link na naayos sa unang komento. Ang bawat kontribusyon, gaano man kaliit, ay may malaking pagbabago upang maihatid natin ang salita ng Diyos sa mas maraming tao. Salamat muli sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Pagpalain ka nawa ng Diyos at ang iyong pamilya, at naway bigyan niya tayo ng karunungan at pag-unawa upang harapin ang mga komplikado ng buhay ayon sa kanyang salita. Hanggang sa susunod na video.